Paano ako nakapag-start ng business sa halagang ₱8,000? So, nung third year college ako, naisipan ko na magnegosyo. Tapos meron ako nung, alam niyo yung iPod Touch. Para siyang iPhone, pero hindi siya nalalagyan ng ano ng SIM card. Parang pang music lang siya, pang wifi, ganun. So, nabili ko siya sa halagang ₱8,000, second hand. Naipon ko yon yung pera na yon. Tapos, ang cellphone ko nun, yung tigpa 500 lang na may keypad, yung pang touching talaga. Yung gano'n. So, kaya ko mag-text ng hindi nakatingin kahit nasa school, kahit nasa ilalim ng desk yung kamay ko nun. Kasi kabisado ko yung keypad 'di ba? So, gano'n level. Tapos yung iPod Touch nga, yun yung panggawa ko ng assignment, pang music ko, pang video ko, gano'n. Tapos, after 1 month pa lang sa akin yung iPod Touch na yun, na-open ako sa pagninegosyo. So by the way, IT ako by profession, wala akong masyadong alam sa pagninegosyo, hindi rin ako nanggaling sa pamilya ng mga negosyante. Ako yung unang lumihis ng landas at nag-business. So yun na ngayon nangyari, after 1 month pagkabili ko ng iPod Touch, bigla akong naisip magnegosyo talaga kasi meron sinala sa akin na cellphone yung kapitbahay namin worth ₱4,000. So sabi niya, pag di ko to nabayaran ng isang buwan, sa akin na daw yung cellphone. So syempre, tiwala naman ako dahil kilala ko naman siya. So yung 4,000 na yun, ipon ko yun galing sa mga baon ko. Tapos, edi fast forward, after 1 month, hindi niya nga nabayaran. Okay? So, anong gagawin ko sa phone? Meron naman akong gamit. Ang ginawa ko, wala na akong choice kundi ibenta siya. Mind you guys, wala akong alam sa pagbibusiness. Estudyante lang ako nito na mahiyain dahil puro computer lang kaharap ko noon. Ako hindi po na, hindi kita kakausapin pag di mo ako kinausap. Ganun level. So, kausuhan lang noon ng mga group page ng mga bentahan, mga ganun. So, pinost ko lang doon and then, nag-meet kami nung buyer, 3 silang lalaki, tapos chinek nila yung phone. Binenta ko ng 6,500. Samsung yon, naalala ko. So, nakuha ko siya ng 4K, binenta ko ng 6,500. So, ang ending, binili nila. So, kumita ako ng 2,500. Tapos, sobrang tuwan-tuwa ko nun kasi nga, ang laki na sa akin nun. Parang 3 weeks ko na ata na baon yun nung college ako. So, doon nag-spark yung yung interest ko na magnegosyo. Sabi ko, ano pa kaya i-business ko? So, tinry ko manghiram sa mama ko ng pera para at least mas madali ako makapaghanap ng ininegosyo, na bibilin, buy and sell, mga ganun. Kaya lang, hindi ako pinahiram kasi siguro naisip niya bata ako pa, mga ganun. 19 ako noon that time. Tapos yun na, nagkama pa ako doon sa binenta ko na lang yung iPod Touch ko kasi pera ko rin na may pinambili ko doon. So nabenta ko rin siya ng ₱8,000 kasi nga 1 month pa lang yung nakalipas. So natuwa naman ako doon kahit papaano di naman bumaba yung value. Yun nga lang, wala na akong panggawa ng assignment. Kailangan ko pang pumunta ng computer shop para mag-rent, para makagawa ng mga assignment. Dati, wifi lang, ganyan. Tapos, ang cellphone ko na lang nun, yung tigpa 500 nga na may keypad. So, syempre, kahit papaano, nainggit talaga ako nun sa mga classmate ko kasi, syempre, lahat sila gaganda ng cellphone. Yun yung mga yun yung generation na, or yun yung era na, syempre, pag ka pa lang, under 20s or teenager, ganyan. Gusto mo pa magpagandaan ng cellphone, di ba? Pagandaan ng mga gadgets, ganyan. So, gusto ko rin maganda yung cellphone ko. Yun nga lang, ito yung path na pinili ko. So, sabi ko na lang sa sarili ko, at least, maga pa lang, mayroon na akong business. So, yun yung story ko, paano ako nakapag-start ng business, and hindi ko ma-imagine paano ko siya napalaki ng ganito. Kaya lagi kong sinasabi pag may mga friends ako na nagtatanong, magkano mo nabili yung sasakyan mo, magkano mo nabili yung lupa mo, magkano yung bago yung office, lagi kong sinasabi, ₱8,000. So, nagugulat sila, bakit ₱8,000 lang? Tapos sasabihin ko na, yun kasi yung amount, paano ako nakapag-start ng business. So, lahat ng meron ako ngayon, nanggaling lang sa ₱8,000. So yun lang, I hope kahit papaano na-inspire ka. And wag mo nang antayin na marami ka pang marinig ng mga success story bago mo umpisahan yung sarili mong success story. So darating yung time, ikaw naman yung magkakwento at marami ka rin may inspire. Pero bago mangyari yun, kailangan mo munang mag-umpisa. So yun lang, good luck sa'yo.